First time ko namin makasama ng live sa mga nakaraang interview natin through social media lang or through Zoom lang. Pero JM, ano ba yung masasabi mo dun sa naging laban nitong si Anthony Joshua at si Jake Paul? Mas tingin mo ba matatauhan na itong si Jake Paul sa hangganan ng YouTuber turned boxer? Well, first of all, Sus, thank you for having me. I'm glad to be here. Finally, andito na ako sa studio ninyo ng Abante. Alam mo, okay, itong laban na to, nung in-announce, kasi talaga, sabi ko siguro around 4, round 5, tapos na ito. Pero the fact na si Jake Paul umabot ng round 6, I think, kailangan natin siya bigyan ng credit doon. Kasi hindi naman talaga siya heavyweight. And ito, he made a career out of fighting over the hill ng mga MMA fighters, mga boxer na kung tutuusin, lolo mo na, lolo ko na, no? So, nagsimula kasi ito, Sus. Supposedly, ang kalaban niya, 135-pounder, 140-pounder na si Tank Davis. Okay, nagkaroon ng controversy si Tank Davis, tinanggal nila, and all of a sudden, ang pumalit si Anthony Joshua. Alam mo, kapag ikaw ay isang Jake Paul, lahat naman ng galaw mo sa boxing, at lalo na siya, kalkulado Siguro, inisip nila, meron silang small chance na manalo dito. Even though na ito talaga ang unang World Championship boxer na makakalaban niya. Bakit? Kasi unang-una 15 months wala itong laban. Pangalawa, yung huling laban niya natalo siya kay Duboy via stoppage, no? So, siguro in their head, galing sa talo, stoppage pa, at medyo may porol. Pero dito makikita Ito nga yung kasabihan, Sus, na you don't play boxing. Kasi ano nangyari sa kanya pagkatapos, balian pa nga, magkabila, dalawa. 'Di ba? Unang-una, tumungtong ka sa ring against talagang world-class elite championship boxer. Gold medalist ito, Sus. Okay? And not only that, he is a former unified heavyweight world champion. So other than the size advantage na meron si Joshua laban kay Jake Paul, talaga namang may skill din siya.